Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin, kunin at basahin. Ako po si Brother Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay January 8, 2026. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 4, verse 14 to 22. Noong panahong iyon, bumalik si Jesus sa Galilea at sumasa kanya ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. Umalat sa palibot ng lupain ang balita tungkol sa kanya. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at dinakila siya ng lahat. Umuwi si Jesus sa Nazaret na kanyang nilakhan. Gaya ng kanyang kinagawian, pumasok siya sa sinagoga ng araw ng pamamahinga. Tumindig siya upang bumasa at ibinigay sa kanya ang aklat ni Propeta Isaias. Binuksan niya ang aklat sa dakong kinasusulatan ng ganito: Sumasa akin ang Espiritu ng Panginoon, sapagkat hinirang niya ako upang ipangaral sa mga dukha ang mabuting balita. Sinugo niya ako upang ipahayag sa mga bihag na sila'y lalaya at sa mga bulag na sila'y makakakita, upang bigyang kaluwagan ng mga sinisiil at ipahayag ang pagliligtas na gawain ng Panginoon. Binalunbon niya ang kasulatan at matapos isauli sa tagapaglingkod, siya'y naupo. Nakatitig sa kanya ang lahat ng nasa sinagoga at sinabi niya sa kanila, Natupad ngayon ang bahaging ito ng kasulatan, samantalang nakikinig kayo. Pinuri siya ng lahat at namangha sila sa kanyang napakahusay na pananalita. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa gospel natin ngayon, narinig natin na malinaw si Jesus sa kung sino siya at kung ano ang kanyang misyon. Hindi siya nagpakilala para magpasikat, kundi para magpahayag ng paninindigan. Alam niya kung sino siya at dahil doon, alam rin niya kung ano ang dapat niyang gawin. Hindi siya nalilito sa opinyon ng tao. Hindi siya nagpapadala sa papuri o pagtangi dahil malinaw ang kanyang identity. Malinaw rin ang direksyon ng kanyang buhay. Tayo, madalas ay kabaligtaran. Marami sa atin ang abala, pero hindi sigurado kung saan papunta. Pagod, pero hindi malinaw kung bakit. May ginagawa, pero hindi alam kung iyon ba talaga ang ating calling. Kapag hindi malinaw ang identity, madaling maubos sa mga bagay na hindi naman talaga mahalaga. Kapag hindi natin alam kung saan pupunta, kahit anong bilis mo, mali pa rin ang direksyon. Marami sa atin ay parang laging busy, pero walang saysay ang pagod dahil hindi may linaw ang dahilan. Si Jesus, kahit maraming naghihintay sa Kanya, kahit maraming humihila sa Kanya, hindi siya naligaw dahil alam niya kung sino siya sa harap ng Ama. At doon nagsisimula ang tanong sa atin. Alam ba natin kung sino tayo sa mata ng Diyos? Alam ba natin kung para saan, bakit tayo naririto? Hanggat hindi malinaw ang sagot diyan, madali tayong mauubos sa kung ano-anong gawain at makakalimutan kung ano ang ating tunay na misyon. Kaya kung gusto nating mamunga, kailangan nating lumalim sa ating pagkakakilanlan o yung ating identity. Always remember na hindi ka lang basta empleyado, hindi lang magulang, hindi ka lang basta kung sino-sino. Your identity is, ikaw ay anak ng Diyos. Hindi lahat ng ginagawa ay misyon. Ang misyon ay yung nagdadala ng buhay at pag-asa.
At hindi lahat ng pagod ay banal. May pagod na dahil naliligaw tayo. Again, kapag malinaw ang identity, ang buhay ay nagiging may direksyon. At kapag malinaw ang misyon, araw-araw ay nagiging makahulugan. Minsan itong kulang natin. Ano nga ba yung misyon natin? Let us pray. Panginoon, ikaw na malinaw ang pagkakakilala sa iyong sarili at misyon. Turuan mo akong makilala kung sino nga ba ako sa iyong mga mata. Ilayo mo ako sa mga gawain na umuubos ng aking panahon, ng aking oras. Tulungan mo akong mamuhay ayon sa iyong tawag, hindi ayon sa ingay ng mundo. Ibigay mo sa amin ang lakas ng loob na piliin ang mahalaga kaysa sa maging abala. Piliin namin ang misyon kaysa sa sariling ambisyon. Amen. Friends, ano ang iyong misyon? Minsan ang misyon natin ay magbahagi ng salita ng Diyos. Kaya i-share na natin ang audio gospel na ito. Kung minsan hindi natin alam ano ba ang dating sa akin ng audio gospel, do not worry. Kung hindi mo ito para sa iyo, marahil ito ay para naman. Ang mensahe ay para sa ibang tao. Just keep on sharing sa ating mga kapamilya, sa ating mga GC, sa ating mga kaibigan at kakilala. Muli, ako po si Kuya Sam Pagaduan. Lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabubuting gawa. God bless us all.